Hello, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan ko. So kwentuhan muna tayo, nakatapusan na ng ano ngayon, katapusan na ng March. So bukas April na. So April Fools, no? Ingat kayo, baka maloko kayo bukas. 'Di ba? Then mahal na araw, magnilay-nilay naman kayo. Ano kaya magandang ano? May naisip ako. Anong magandang Holy Week special? Sige, abangan nyo sa Biyernes Santo, no? May iniisip ako eh. Pero sa akin na lang muna. Anyway, ano nga ba yung... Ito, dalawang video yung re-reactan natin. So, isang in-upload ni Puginius or ni Food Poison at isang video na nire-upload ni Sir The Kings. Dito muna sa nire-upload ni Fuginius. Dito sa ano, dito sa in-upload ni Food Poison. So nahulaan na daw yung ano, yung katauhan ni Food Genius. Actually matagal na ito eh, 'di ba? Matagal na 'to. Marami nang pinagbintangan na Food Genius. Andiyan si Sir Yulen. Sino pa ba yung iba? Si Eric Taba daw ang name. Tapos yung sa Russia daw, yung nurse ba sa Russia yon or whatever. Tapos, ngayon, babae daw, attorney. 'Di ba? Si Sir MG din, 'di ba? Leader din ng Puginius Group. Si Mighty Manong din. Si Sir Igme. Sino pa ba? At madami pang iba. So ito yung pinaka-latest na pagkatao ni Puginius or food poison. So play natin. Boss, anong tunay na pangalan ni Food Poison? Merong A, yan. Merong E, yan. Secret. Alam ko may pinatutungkulan to at kilala ko yung pinatutungkulan nito eh. Kilala ko yun eh. Pero sa ika nga sabi ni Sir MG, hintayin natin na pangalanan niya. Pero alam ko, most of you, narinig na yan. I think maririnig nyo yan sa isang live ng dati naming kasama. Inispill niya yun eh. Yan eh. Recently nalaman niya na yun nga. Basta, hindi, I mean, ibig sabihin nalaman niya na yun nga, dahil may connection sa ganito, ano niya na lang to, hinulaan niya na lang to. Kilala ko yung tinutukoy niya eh. Hintayin nating, pag pinangalanan niya na yan, ikikwento ko na rin. Kasi may ano si Sir MG na hintayin natin pangalanan niya. 'Di ba? Merong A, merong E, yung isa naman, merong N, N? Ay, di ko alam yan. Actually, merong dalawa yung tinutukoy eh. Punta tayo sa ano ni Sir Yulen Marcos, no? Yulen Marcos. May nag-PM sa akin, paano daw naging kamag-anak ni Sir Yulen ang mga Marcos? Sa pagkakaalam ko noon, nung nag-uusap pa kami sa UTW noon, ito kasi may recent na nag-ano sa akin eh, nagtanong eh. I think malayong kamag-anak, more on more on kaapelyido niya eh. Parang ganon. I don't know the real story pero alam ko more on kaapelyido niya ang Marcos.
Marami naman. Kahit ako, Marcos din yung gamit ko, di ba? Bungo Marcos. Di ba? Benjamin Marcos nga yung ginagamit ko name ngayon eh. Anyway, so yun ano, Marcos yung ano, yung name niya. Alam ko kaapelyido eh. Pero do sa yung sa pinapahula niya yung may N. Ito, alam ko ito, tong H tsaka L na to. Alam ko to. Nakausap ko na to once eh, dati. Pero itong P tsaka Y na to, baka ito yung sinasabi niyang may N. Ano, Pinoy? Pinoy yun eh. Hindi ko alam kung sino tong PY na to. Itong HL na to, alam ko to. Pero ika nga, sabi ni Sir MG, no, hintayin natin na pangalanan ni ni Tito Norman yung ano, yung pinaghihinalaan niya. Anyway, pagpatuloy natin. Merong ay... Ay! Oo! Alam ko na. Oo, tama. Hintayin na lang natin pangalanan niya ng tuluyan. At ikikwento ko sa'yo kung sino-sino yung mga yon. Alam ko na. Hulaan nyo na. Dalawa yan, ha? Ah. Hindi niya nga alam mapangalanan. Ano. Dalawa yan. Sabi ni Muy Master. Food poisoning. Food poison. 00 Gambler. There is an A. There is a there is a T. Tuti. There is a Y. T? T? Walang T. Kung ang pag-uusapan natin itong sinasabi ni Sir Yulen ha, tong P blank 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 Y at H blank 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 L. Hindi, walang T. Sa bagay, nagbabasa lang naman siya ng ano eh, ng comment eh. Ikaw, Vincent Valenzuela, masyado kang chismoso, ha? Oo. Tama. Oh, tama naman. Kaso yung isa hindi attorney yun eh. Magnanay yun, oo. Yun nga. Sila mga author niyan, oo. Pero kung yun ang pagbibintangan mo na food genius, kung siya man yun, kailangan malupit ang ebidensya mo dun, sir. Kasi pag nagkamali ka dun, yari ka. Ikaw na nagsabi, attorney yung isa, di ba? Kaya siguraduhin mo tama yun. Magugulat na lang yan na may kaso pala siya. Ganun. Oh. Nagkaso. There is a E. Aha. Eto. Ito pala ay ano ni Kwan. Hindi niya masabi. Sige nga. Mukhang tama din iniisip ko talaga. Totoo yun. Kung ano man yun, totoo yun.
pala to ni Kwan. Hindi niya Ni masabi. Kwan na siya ngayon ang tumatayong Kwan ni Kwan. Siya yung tumatayong Kwan ni Kwan. Kwan ni Ngayon, magugulat yan. Eh, bakit pinatatanggal yung kanyang, Yung Kwan. kanyang, Yung Kwan ni Kwan. magugulat. Pinatatanggal yung kanyang, sa, Hindi masabi ng diretso. sa sa kanyang profesyon. Papadisbar. Yung Kwan ni Kwan. Anyway, next video tayo. Next video, mga kababayan ko. Ito lang naman ang yung mga nagko-comment sa akin na, ayan na naman, mangusin na naman. May content po ako iba pag alas 2. Diba? Huwag niyo ko aawayin pagka si Tito Norman yung content ko. Kasi nakita nyo naman sa title Norman Mangusin, di ba? Tapos i-click nyo, tapos aawayin nyo ko pagka yan na naman ang maririnig nyo. Pag alas 2 po, iba yung topic ko. Mababa nga lang ang views nun, di ba? Pero, wag nyo naman ako sasabihin na wala na matopic. Alas 2 meron akong tinatopic. Napapanood naman ng iba Actually, pag gabi yata, ibabalik ko na yung paranormal ko. Dahil ito, parang wala na talaga ito Unless may bagong development, di ba? Next video. Galing naman kay, Sir Erwin The Kings. Ito. May kinikwento si Sir Norman Mangusin si Tito Norman. Galing ako doon sa galing ako sa probinsya. Galing ako sa nanang ko. Galing ako sa probinsya. Galing ako sa nanang ko. Hindi niya mailakas no? Tingnan nyo. Galing ako sa probinsya. Galing ako sa nanang ko. Galing ako sa nanang ko. Natutuwa naman ako at lahat ng kanyang mga anak ay puro successful. Kung ibig sabihin, kung ito ay totoo man, I'm happy for you. Feeling ko, alam mo, blessing in disguise din na dumating sa buhay mo si Naalala ko ito yan dati, nag-speech din. Ang sabi niya sa blessing in disguise, blessing in the sky daw. Blessing in the sky. Anyway, huwag na natin pag-usapan yun. Hindi, feeling ko blessing in disguise din na nakaaway mo si Sir MG. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, naranasan mong na-down ka At aminado ka naman doon, sinabi mo, durog na durog ka, di ba? Feeling ko yun ang magiging way para mapalapit ka uli sa nanay mo Alam ko mahal ka ng nanay mo, Tito Norman. Mahal ka ni Lola Remy. Lola ko na yun di ba? Tito ko to, tas lola ko si Lola Remy. Alam ko mahal ka nun dahil kung mapapansin mo, nung nag-uusap kayo sa Leak Audio, yung nagmumurahan kayo, yung the way kakausapin ng nanay mo, may lambing Huwag mo naman akong pagsalitaan ng ganyan, anak. Mahal ka ng nanay mo. Actually, wala naman. Bibihira lang naman yung nanay na hindi mahal ang anak 'Di ba? By nature naman talaga, mahal naman talaga ng mga kahit ka pa. Kahit sino ka pa. Feeling ko blessing in disguise na maging kalaban mo si Sir MG para mapalapit ka uli dyan. Kasi yung sinasabi mo na, binibigyan mo na ng pagkilala yung mga kapatid mo dito Dito sa ganito Ay puro successful. Isang katuwaan para sa akin. Meron siyang yung bunso niya manager sa Australia. Yung kanyang isa magsusuperintendent ng DepEd. Yung isa yung manager sa Australia, yun yata yung bunso nila, yung beautician.
Oo, nasa Australia yun. Dati beautician yun sa ano eh. Sa Middle East yata. Nakalimutan ko na name nun. Ano ba name nun? Mabait daw talaga yun. Tapos Yung isa, negosyante. yung sinasabi niya negosyante, si Pastor Jam yun. Ang negosyo niya ngayon yung sa auto. Yung mga ano. Medyo okay-okay din ang buhay ni Pastor Jam eh. Siyempre, ako pinakapang Then yung sinasabi niya na sa DepEd daw, yung Ng superintendent. intendent ng DepEd. Yung sinasabi na superintendent. Magsusuperintendent ng DepEd. Yung isa na yon na tinutukoy niya si Gilbert Jr. Teacher yun eh. Ay ako siguro na-promote nga yung ano. Yun yung tinanong ni Sir Earvlog kasi teacher din kasi si Earvlog. Si Sir Earvlog na nag-aaral ng law ngayon. Tinanong niya si Gilbert kasi parang ka-school niya yata. Tapos bigla siyang binlock. Pero totoo yun. Mabait daw yun, yung Gilbert na yun. Ang kanyang isa, magsusuperintendent ng DepEd. Yung isa, negosyante. Siyempre, ako pinakapanganay. Meron pang, may kapatid ka pa, ano yung kapatid mong babae, si Ma'am Leslie, si Tita Leslie. Anong ano nun, Tito Norman? Tapos ikaw, no, sinabi mo, Siyempre, ako pinakapanganay. Pinaka-controversial. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. parang hindi ka ba nahihiya nun, sir? Yung mga kapatid mo, no, lingid naman sa inyong kaalaman na yung talaga mahirap ang buhay nila, nila Lola Remy tsaka nila Lolo Gilbert sa bukid. Para bang hindi ka ba nahihiya nun, sir, na yung mga kapatid mo successful? Tapos ikaw pa yung panganay. Parang ikaw yung, although na alam ko naging successful ka naman siguro in your own way, no? Nakahawa ka ng malaki talagang pera, obviously. Kasi ayon sa mga source, nakahawa ka talaga ng malaking pera. Kaya lang talaga ang sumira sa'yo ay sugal talaga. Si Tito Norman Mangusin ang perfect example na kapag nalulung ka talaga sa sugal. Kasi ito, kung ibabawas mo yung babawasan mo yung pagiging sugarol niya, feeling ko sobrang yaman na ito ngayon eh. Kasi may mga taong umuunlad, no, bagamat illegal yung ginagawa. For example, may kilala ako before dati. Kapitbahay namin dito sa Valenzuela dati noon. Doon sa apartment pa namin dati nag-aaral ako sa Fatima. May kapitbahay kami doon. Smuggler siya sa smuggler ba? Basta nagtatrabaho siya sa customs. Wala naman siyang bisyo. Pero talagang doon ako bumibili ng iPad noon eh. Alam niyo yung iPad? Yung music. Nabibili ko sa kanya yun, mga 10,000 lang. Kasi nung araw pag ang bentahan ng iPad noon, yung MP3 player, nasa 25,000 yata yun eh. Around ganon. Pero nabibili ko sa kanya. Kasi parang, I don't know kung smuggler ba siya sa customs. Siya yung example na, na bagamat illegal yung ginagawa niya, nakita ko talaga yumaman siya. Nakita ko na yung bagong bahay ngayon ni Kuya, ayoko na sabihin yung name, na talagang ang ganda na, may negosyo na siyang lehitimo talaga. Parang ang negosyo niya yata is, nag-franchise yata siya ng 7-Eleven, parang ganun. Pero, yun, Norman Mangusin yon, bawasan mo lang ng pagiging sugarol. Kasi merong ang ayoko lang na ginawa sa akin nun dati, vibes naman kami nun eh. Sige na si Kuya Mike, vibes naman kami nun eh. Ang ginawa lang sa akin nun, nung time na naputulan sila ng kuryente, yung apartment ko yung tinuro.
ako ay bayad ako sa kuryente. Ako yung tinuro na hindi nagbayad. Ako yung pinutulan tuloy. Kasi unit yun eh. May vlog ako noon na pumunta ako sa nag-ghost kasi doon namatay yung tatay ko sa apartment namin dati na inuupahan. Doon namatay yung tatay ko. Ghost hunting ko yun eh. Doon namatay yung tatay ko eh. Unit kami noon. Ako yung tinuro niya. Anyway, saan ba tayo napupuntahan? And then, nagkukwento lang ako. Gusto ko lang sabihin na merong yung bagamat puro illegal ang ginagawa, meron talagang umuunlad ng buhay. Tapos, naiikot nila yung buhay nila sa maganda. Kumbaga, sometimes darating yung punto na, habang buhay na lang ba ako mag-i-smuggle? O habang buhay na lang ba ako na magiging corrupt dito sa customs? Siyempre, makakaisip ka rin na magbagong buhay, lalo na yung mga anak niya lumalaki, 'di ba? Ganito ba ang gusto kong gawain? Yun, yung nakaipon-ipon siya. Sana ganun ang ginawa ni Tito Norman eh. 'Di ba? Lahat naman tayo pwedeng dumaan sa ganyang pero sana meron tayong napala man lang dun sa ginawa nating kabulastugan. Hindi ko sinasabing lahat kayo gawin yun ha. Darating kasi sa point na gagawa ka ng illegal talaga eh. Ako, sige, kikwento ko sa inyo, no? Yung sa dating trabaho ko noon, may tinatawag na payola noon eh. Yung, doon ako nakabili ng sasakyan noon eh. Alam mo yung payola, sa mga, hindi ko na lang sasabi, baka isumbong nyo. Pero kahit na isumbong nyo ko, wala naman ako doon eh. Di ba sa mall, yung mga shelves, alam niyo yung mga shelves, nirerentahan yun eh. Nirerentahan yun. Kaya ang mall, kahit walang bumili dyan, kumikita yan kasi nirerentahan ng mga consignor yung mga shelves. Ang gawain ko nun, kasi pag sa head office sila makikipag-transact, ang isang gondola, ang renta nun pwedeng 50,000, 25,000. Pag ako mismong kausap nila sa store, 10,000. 10,000 lang, laki na matitipid nila nun. Yun ang isa sa mga illegal na ginagawa ko nun sa trabaho ko nun dati. 'Di ba? Lahat tayo dumadaan sa ganun. Lakas ng kita ko doon. Maliban pa doon sa sweldo ko, netong-neto yung ilang 10,000 yun. Kaya lang hindi lang naman ako gumagawa noon, pati ibang managers din. Kaya tulungan kami eh. Kaya pag may mag-o-audit, tatawag na sa akin, "Oy, galing sa akin dito yung nag-audit, baka pumunta sa inyo, ayusin mo muna yung store mo. Yung mga hindi nagrenta, alisin ko muna yan. Papalitan ko ng mga outright na item. Para pagdating nung nag-audit, wala sila masisilip. Kasi sibak ka sa trabaho pagka nahuli ka doon. 'Di ba? Din ako, hindi ako perfect. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh, hindi ako perfectong tao. Gumawa din ako ng illegal. Dati noon. Ay nako, marami, mauubos lang oras natin. Madami ako ikikwento sa inyo na ginawa ko illegal nung araw. 'Di ba? Hindi naman sa ko, pinapakita ko lang sa inyo na ako din mismo hindi ako malinis. Kaya lang sometimes doon sa hindi kong pagiging malinis, dumadating ang time kasi na mapapaisip na kailangan mo na itigil yun eh. Parang okay, sige, kumita na ako. Tigilan natin, magpaka-straight na tayo. Kasi pwede ka makulong dun eh, o pwede ka Parang sa mga politiko, no, hindi ko sinasabing tama, pero komo na sa politiko ang mangurakot. Kaya lang sana, pag nakakurakot ka na, siguro sabi mo maka 100 milyon ka na, no, tama na. Kaya lang, syempre, yung iba, nakaka-addict kasi talaga ang pera eh. Sa totoo lang. Nakaka-addict ang pera. Biruin mo, pag nakuha mo yung pera sa hindi mo pinaghirapan, madali mo nakukuha, maa-addict ka. Kasi ang pera talaga, makukuha mo kung anong gusto mo eh. Pagka mapera ka, yun ang dapat paglabanan nyo rin minsan eh. At yun kasi ang nagiging failure nung iba, yung walang kabusugan, 'di ba? Yung
walang plano na tumigil, yung parang 'di ba magbabagong buhay na ako, gagawin ko na straight yung buhay ko. 'Di ba men? Actually, itong nangyayari kay Tito Norman, once na nakulong ka na, dapat enough na eh. 'Di ba? Nakakuha ka na ng pera, enough na. Yun lang, pag wala talagang kabusugan, wala tayong magagawa. Kailangan pagdusahan mo yung mangyayari. Tapos ngayon, 'di ba, sinasabi niya yung mga status ng kapatid niya na para bang feeling ko dito parang nahihiya na rin siya sa sarili niya eh. Kasi the way niya i-describe yung sarili niya na siya yung pinaka-controversial. Siyempre, ako ang pinakapanganay. Pinaka-controversial. Diba, natatawa na lang siya eh. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi yun kapamalaki-malaki. Kapag malaki-malaki ba? 'Di ba? Kasi just imagine yung apelyido ng tatay mo na Mangusin, pag ginugil mo ang Mangusin ngayon, sikat na sikat eh. Kaya lang for all the wrong reason eh. 'Di ba? Ako kahit nasabihin mo naman na tingnan natin kung paano niya mai-redeem yung sarili niya. Ngayon, kung wala talaga siyang balak i-redeem ang sarili niya, subaybay na lang tayo, men, di ba? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.